Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan dinadala natin sa pandaigdigang plataforma ang mga mahalagang issue dito sa ating inang bayang Pilipinas. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama Steph Vicente para sa iba't ibang mga diskusyon na maaaring may impact dito sa Pilipinas, sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, lalong-lalo na ang ating mga overseas Filipino workers o OFWs, maging ang mga kababayan natin na maituturing na po na non-resident Filipinos o NRFs. Bago ang lahat ay syempre pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan ang ating dalawang kasama, sina Justin Osias at Hiro Lucero. At kasama rin natin sa studio ang ating matatawag na nating co-producer. Pero siya po ay ating information officer dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Kuya J. Arevalo. Siyempre, paano po ba natin mapapakinggan, mapapanood ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service? Unang-una po sa pamagitan ng ating official Facebook page. Live na po tayo dyan. Nakikita nyo naman po sa palibot po ng profile picture ng Radyo Pilipinas World Service yung kulay red. So pwede nyo pong puntahan yun o kaya i-reload nyo po yung mismong page para makita nyo po ang episode ngayon ng Global na Tayo. At bukod dito sa Facebook at meron tayong replays and re-uploads naman sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Syempre bukod sa ating mga social media platform, meron po tayong Evox PBS Receiver app para po sa ating audio live streaming. Yan po ay para sa mga on-the-go nating mga kababayan, pero meron pa rin silang data. So pwede nyo po kaming mapakinggan dyan. Paano ba yan ma-access? Unang-una, mag-download at mag-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman para naman po sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre hindi naman pwedeng nakatambay lang yung inyong mobile application na yan, yung Evox PBS Receiver app na yan. Syempre puntahan nyo na po at hanapin na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na papakinggan ang programang Global na Tayo. Syempre hindi po natin naman pwedeng kalimutan ang nagbalik po nating shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng USAGM o United States Agency for Global Media. Ang Global na Tayo ay napapakinggan po weekdays po yan, Monday to Friday sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. That's within 1:30 AM to 4:30 AM Philippine Standard Time. Hindi ko na masyado patatagalin pa ang ating introduction dahil meron tayong hindi lamang isa, dalawa, tatlo, kundi apat na inaasahang panauhin para sa edisyong ito ng Global na Tayo. Unahin na natin ang ating unang resource person kasi ito isa sa mga mahalagang sektor na tinututukan ng lahat, hindi lamang ng ating pamahalaan, ay ang sektor ng turismo. Dahil mula pala January 1 hanggang June 16 ng taong kasalukuyan ay nananggapan ang Pilipinas ng 2,955,014 tourists. Marami yan, At unang kalahati pa lang yan ng taong 2026. Ito ay 6.16% mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Though, ito nga, sabi ko nga kanina, same period, so January 1 to June 16 ng taong 2025, yung pinag-compare with this year.
Ang Estados Unidos pa rin po, no, batay sa mga numbers na ating natanggap, ay ito pa rin ang top source market, no, ng ating mga within the tourism sector, no, ng ating mga turista dyan, with over 591,569 visitors from the US so far ngayong taon 2026. Ang tourism growth ay nakikita, no, bilang kumbaga nakakapag-ambag ito sa maraming trabaho. Common knowledge naman yan, investments at maging sa community opportunities. Dahil alam naman natin na bukod dun sa mga kilala na talagang tourist spots dito sa Pilipinas, ay merong mga ibang lugar na kumbaga mga bagong discovery na maituturing at nakakatulong syempre, no, yung pagdayo ng mga turista, mapa international man o domestic tourists doon sa mismong komunidad, kasi nagkakaroon ng mas malaking kita, no, probably, no, hindi lamang mga tour operators, may mga tour guides din tayo dyan, and of course beneficial din yan, no, sa LGU mismo, nitong na nakakasakop nitong mga tourist destinations na ito. At ang tourism sector po, para sa hindi nakakaalam, ay accounted for 8.1% ng GDP, Gross Domestic Product, ng ating bansa noong taong 2025 at sinuportahan ng sektor ng turismo ang nasa 7.71 milyong trabaho sa taong 2025 yan, base sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA. At kaugnay po nitong aking mga dinidiscuss sa inyo, no, sa puntong ito, ay minarapat po namin na mag-imbita po ng isang malaking organisasyon ng mga tour operators dito sa ating bansang Pilipinas. At nasa linya na po natin ng komunikasyon ang presidente po ng Philippine Tour Operators Association of Philtoa, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. Ma'am, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Steph. Good morning din po, ma'am. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang makasama po namin kayo dito sa programa. Although alam ko po na medyo moving po kayo sa puntong ito, pero you have still given us time para ma-discuss po itong napakahalagang usaping ito. Unang-una po sa lahat, ma'am, sa pagdami po, no, ng mahigit 2.9 million tourists ngayong taon. Unang kalahati pa lamang po, no, ng 2026. So far, ano yung nakikita nyo pong pangunahing dahilan, no, ng pagtaas ng tourism arrivals dito sa Pilipinas? Well, ang tourism is everybody's business. So I cannot claim that it's just an effort of one sector. Masasabi ko this is a joint effort of all the members of the value chain of tourism. Of course, from the government agency like Department of Tourism and Tourism Promotions Board, yung mga efforts nila. Kaming mga nasa private sector, kagaya ng mga hotels, airlines, travel and tours, travel agencies, lahat ng mga ginagawa namin, pag pinagsama-sama natin yon at isang direction lang ang pupuntahan. Of course, arrivals talaga ang result nun. Like kami na lang sa sector namin, marami kaming mga initiative na in line to promotion, like yung aming upcoming Philippine Travel Mart that would be on our 37th year already in SMX. That's 3 days event. Andun isino-showcase namin ang buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 17 kasamang NCR at yung bagong region na na-create. So, nagpa-participate sila doon. So, makikita mo yung effort ng promotion, and it is being supported also by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. And aside from that, kami rin sa sector namin, nagpupunta kami sa iba't ibang bansa para umattend ng mga road shows, gano'n, mga B2B, business-to-business sessions. So, may kanya-kanya tayong efforts. On the community-based naman, yung community-based tourism, siyempre pinapaganda nila yung mga services nila, yung mga ino-offer nila. Even yung maliit na habal-habal na tao, may partisipasyon sa tourism. Sila, kung magbibigay sila ng good service sa isang
ang tawag dito, turista, syempre makikita mo na lahat pala tayo ay synchronized with our promotion and services. At kanina nabanggit ko po, ma'am, na ang mga Amerikano po, no, yung ngayon, no, ang United States ka po yung top source market, no, when it comes to these arrivals po, no. Paano po nakatutulong, no, sa inyong pananaw itong pagdami po ng mga turistang Amerikano bilang pangunahing source market sa industriya ng turismo dito sa ating bansa? Well, para sa akin, napakadaling i-handle kasi ng Americans din dahil nga sila ay English-speaking country, of course. So, hindi tayo mahihirapan mag-translate ng gusto nating iparating sa buong mundo. So, kung halimbawang i-cater natin sila at sila mismo ang magiging mag-expert ng tourism about Philippines, it's easy kasi the same translation ang gagawin nila. Unlike kung ibang bansa, kailangan natin ng multilingual tour guide. Tapos very careful tayo kasi baka iba ang translation na mangyari. So I believe US is one good source market for Philippines. Ito naman po, no, since kayo po ay presidente ng Philippine Tour Operators Association, ay gusto ko lamang po, no, itanong, no, yung inyong side naman po as tour operators dahil siguro, no, ito ay mahalagang ma-iterate din sa ating mga tagapakinig dito sa programang Global na Tayo. Ano po ba, no, ang eksaktong papel ng mga tour operators sa pagpapanatili at pagpapaganda ng karanasan ng mga dayuhang turista dito sa Pilipinas? Actually, Steph, ang laki ng papel namin kasi end-to-end kami talaga. Meaning, kami yung simula, kami pa rin yung ending. So, bakit ko sinasabi to? Kami talaga yung frontliner ng tourism. Kami yung nagbibenta ng tour package. Kami din yung nakikipag-usap sa kliyente. Para kami mga doktor na we assess their needs. Anong kailangan nila? Gusto ba nila ng wellness tourism? Gusto ba nila ng adventure? Sila ba ay family? Sila ba ay couple? So, we assess them and then we give the best service and tour package that we could give them. And then after that, along the way, kami yung nagtitake care, kami yung gumagawa ng itinerary, so meron kaming tour coordinator and tour guide na ina-hire para makapunta sila sa destination na gusto nilang puntahan. And then kami pa rin kasi hanggang makarating sila ulit sa airport at makabalik sa lugar nila, meron kaming tinatawag na post-tour evaluation. Kinakausap pa rin namin sila, how was your tour? So in every step of the way, the travel and tours ay nandoon talaga. Ito naman po, no, sa kabila po, no, ng mga, kumbaga, ito ngang pagtaas po ng tourist arrivals, no, at least for the first half ng taong 2026, ano-ano pa po yung mga masasabing hamon na kinakaharap ng mga tour operators natin dito sa Pilipinas currently? Of course, hindi naman talaga mawawala ang mga challenges, Steph. Nangyari na yan sa atin, nakayanan natin ang pandemic, kakayanan natin lahat. Well, currently now, we are facing the global oil crisis. But PhilTOA, on our end, we are also doing our own humble response for that. In fact, meron kami mga programang kinreate ngayon at nire-revive kagaya ng PhilTOA Lakbayanihan Caravan. Ito yung revival namin ng mga bus tour to replace na yung medyo mahal na airfare sa ngayon dahil alam naman natin talaga yung effect ng global oil crisis. So itong Lakbayanihan nito ay nire-revive namin yung mga bus tours na gagamitin lang talaga bus kasi can you imagine, Steph? Ang capacity ng bus is 49. So i-max out na lang natin ng for example 40 to 45 kasi may tour coordinator pa tsaka may tour guide. Kung i-divide mo yun sa that number of passengers, mas medyo mura nga naman, di ba? Tapos mas kumpleto yung service kasi end-to-end nga rin. So sinimulan namin yan sa Quezon kasi nakipag-coordinate kami sa LGU ng Quezon and yung Tour Operator Association ng Quezon na local counterpart namin. Tapos gumawa kami ng package tour for Quezon. So that is via bus. And then gagawin din namin yung iba katulad ng Vegan Lawag Pagudbod, Baguio and La Union, Bataan and Corridor na may kaharong naman na tawag dito, cruise. So marami kaming ginagawang ganyan. In fact, nakikipag-coordinate din kami ngayon sa BARM, sa Mindanao naman, kasi ang Mindanao ay isa sa lugar din na maraming circuit na bus lang ang gagamitin. So ito yung pinakatulong namin na programa na makakapagbigay tayo ng mas mababang tour package at the same time may enjoy talaga yung scenery ng Pilipinas.
Mm. Eto naman po, ma'am, paano naman po makatutulong 'no, ang pagpapalawak ng air connectivity sa pagpapalago po ng turismo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas? Of course, Steph, napakahalaga talaga ng connectivity. Lalong-lalo na ang Pilipinas being an archipelagic country. So, kailangan talaga natin ng magandang connectivity. But that doesn't end in air alone. Air connectivity is very, very important. But we also have to consider the last mile leg connection. Pag sinabing last mile leg connection, okay, meron kang connectivity, meron kang air connectivity, may flight. Pero pagdating ng pasahero doon, bako-bako ang daan. So wala Mm. kang last mile papunta doon sa hotel na pupuntahan nila. Walang roro o hindi may roro man, not available all the time. So yung the entire readiness of the destination itself in terms of infrastructure, readiness ng value chain of tourism, lahat yun ay importante. Pero siyempre, napakaganda kung kumpleto tayo ng air connectivity at i-connect yung mga islands natin talaga. Eto naman po, ma'am, ano po naman yung, mga hakbang na ginagawa ng PhilTowa to make sure na mas tumagal at mas lumaki na rin 'no, yung spending ng mga turista habang sila po ay nandito sa bansa? Ako, napakagandang sagot ka na pagmamalaki ko na Outfit and Tours Association talaga namin ay very creative kami. Well, syempre kung nag-offer ka ng 3 days, 2 nights, lagi kang merong optional tours na ibibigay sa kanila. Along the way, sa mga tours pa lang, may mga spills na yung ating mga tour guides para i-offer yung mga iba't ibang destination pa na pwede nilang puntahan. And also gusto ko lang din i-emphasize na ang Lakbayanihan program namin, actually, we are focusing on emerging destinations. Ayun po. Ma'am, eto naman po 'no, paano naman po nakakaapekto kasi kanina nababanggit na natin 'no, yung mga communities, yung mga local communities. Paano po nakakaapekto yung paglago ng turismo sa kabuhayan ng mga lokal na komunidad at miyembro po mismo 'no, ng asosasyon tulad na lamang po ng PhilTowa? Kanina na-mention mo na one of the biggest contributor of GDP ang tourism. It's not only in the Philippines, in fact, in the whole world. Kasi sabi ko nga kanina, tourism is everybody's business. So kung lalago ang turismo, of course, isipin na lang natin kung ilang empleyado ang nakasalalay sa mundo ng turismo. Ilang small and micro businesses ang nakasalalay sa turismo. Huwag na nating i-mention yung mga giant companies, pero ilan, Mm. di ba? So, pag lumago ang turismo, of course, the economic growth of the Philippines or any country, talagang sasabay naman doon. Kaya napaka-importante na palaguin natin ang ating tourism arrivals. Napaka-importante na yung stay nila dito, kung kaya nating extend natin. Eto naman po ano, paano naman po 'no o ano yung mga bagong estratehiya o programa po ng PhilTowa bukod dun sa mga nabanggit niyo na po kanina, upang mas mapalakas pa ang turismo sa nalalabing bahagi naman ng taon? Kasi we're talking about the first half po, yung datos na nakuha natin kanina pero, what's next po 'no, until December 2026? Yeah, okay. So unang-una sa lahat, siyempre consistent kami sa pagpo-promote. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung aming Philippine Travel Mart, that's every year, 37th year na kami ngayon sa SMX, that's 3 days. Yun ang isa sa pinakamalaking programa na ma-showcase namin ang Philippines talaga. At talagang pinupuntahan naman yun ng ating mga kababayan, bina-vlog din nila. Nag-invite din kami ng mga media para, ma-showcase yung mga dapat ma-showcase sa event namin. And then aside from that, meron kami actually partnership with Pasyal Pinas also, wherein we can also Hmm. promote there yung mga emerging destination na nabanggit ko kanina through our Lakbayanihan. And aside from that, patuloy ang PhilTowa sa programa naming Fortis, meaning PhilTowa Partnering for Progress and Professionalism. Covered nito ang product development, which is yung tumutulong kami sa Department of Tourism, sa Tourism Promotions Board, sa kanilang pag-create ng mga bagong destinasyon, mga emerging destination na may dadagdag natin sa portfolio or product portfolio ng Philippines. Aside from that, nandoon din yung aming mga trainings, familiarization trips para naman makatulong tayo sa mga emerging destination na maipakilala sa buong mundo. Kasi syempre kapag ang
turista natin, mga 10 beses na pumunta ng Pilipinas, they will look for more, di ba? Kasi Mm. nasa hype na sila. So, kailangan laging may bagong putahe tayong iaahin sa kanila. Eto na lamang po siguro bago ko po kayo pakawalan. Sa inyong pananaw, maaabot po ba o malalampasan pa ng Pilipinas ang target na bilang ng turista ngayong taon at bakit po? Base po sa inyong pananaw bilang presidente ng PhilTowa. Well, kanina sinabi mo, half of the year, 2 point something million. I guess kung ipagpapatuloy ng lahat ng miyembro ng value chain of tourism, yung mga ginagawa nila at dadagdagan pa, mas magiging innovative tayo, mas magiging assertive tayo, mas magiging aggressive tayo. Well, I think it's not impossible. But of course, we also have to consider all challenges along the way. And I think pinatatag naman tayo ng mga iba't ibang challenges na naranasan natin. So all we need to do is just keep that burning heart within us para gawin natin yon. And it's not really impossible. And with that po, maraming salamat po ma'am for joining us dito sa Global na Tayo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at ang buong PhilTowa. Maraming salamat, Steph. Good morning. Good morning po at maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Global na Tayo ang presidente ng Philippine Tour Operators Association of PhilTowa, walang iba kundi si Ma'am Maria Lourdes Hapson. At mukhang ready na ata yung ating susunod na guest, ina-admit lang, no? Pero ayan, narinig nyo po no ang panig ng mga tour operators natin dito sa ating bansa patungkol sa naging pagtaas ng bilang ng mga turista na natanggap no ng Pilipinas para sa January 1 to June 16, 2026 period. Kalahati pa lamang po ng taon 'yan at sabi nga ni Ma'am Maria Lourdes ay kumbaga kapag ka nagtulong-tulong, no, kung patuloy pa rin ang tulong-tulong ng lahat ng sektor, ay posible pang malampasan, no, pag nagtapos ng taon, itong nabanggit natin na bilang na more than 2 million. Ayun. So, nandiyan na ba ang ating guest? Ayun. Sa ikalawa na mga panayam natin, no, sa araw na ito, ay pag-uusapan natin, world class kung world class, no, dahil alam naman natin, no, na kilala, no, lalong-lalo na ang lalawigan ng Guimaras sa mangga, no? Dahil ano ba ang updates tungkol diyan? Umabot na kasi sa Spain at maging sa iba pang bahagi ng Europa ang kilalang matamis na mangga ng Guimaras sa pamagitan no ng 100 kilogram test shipment. Layunin ng inisyatiba na ito na direktang maiugnay ang mga magsasaka at MSMEs sa international markets. At itong Guimaras mangoes no ang sinasabing unang geographical indication o GI product ng Pilipinas. At syempre tulad ng aking nabanggit kanina, kilalang-kilala ang mangga no mula sa Guimaras sa natatanging tamis, aroma at kalidad. At ito ang kauna-unahang export po ng Guimaras mangoes patungong Europe. Very a good development at syempre swak na swak sa ating pamagat ng ating programa na Global na Tayo dahil eto na globally ay mas lalo pang makikilala ang mga mangga mula sa Guimaras. At upang ating mas lalong malaman o mahimay-himay ang mga detalye tungkol dito sa test shipment na ito ay makakasama natin ang officer in charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Ma'am Juvie, welcome po sa programang Global na Tayo. Ito po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning po, Ms. Steph. Thank you for this thank you po sa opportunity na ito na makapag-ugnay po sa inyo para po tulungan nating ma-promote pa rin po ang Guimaras Mango globally. Maraming salamat din po sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Ma'am Juvie, ano po ang kahalagahan nitong unang pag-export ng Guimaras Mango sa Europe, no?
siguro hindi lamang particular sa Spain kasi nakita ko rin yung ibang embassies na nag-post din, no, na natanggap na nila yung shipment ng Guimaras mangoes. So, para po sa sagot po sa tanong nyo, una po, napakahalaga po ng ano no ng pag-export dahil lalo na po ngayon, test namin po yung merkado ng Europa. Mahalaga po ito dahil ito po ay magbubukas ng bagong pandaigdigang merkado no, para sa ating pinakatanyag na produktong agrikultural ng Pilipinas. Magamat maliit pa lamang po ang padala, layunin nitong ipakilala ang Guimaras mango sa mga mamimili po at mga importers sa Europa para po sukatin ang kanilang pagtanggap sa produkto po natin na ito yung tinatawag natin na first geographical agricultural product po ng Pilipinas. Matanong ko lang. Sige po, go ahead po, Ma'am Juvie. Okay. Kung doon kung bakit po sa Spain, so actually Spain is part po ng pinadalhan natin ng product natin, no. So ang port of entry po ng mangga pagpasok po sa Europe is sa Belgium po, no. And then ito po ay pinadala natin sa Spain, sa the Netherlands, sa France, Germany. So bali po ang limang country po na ito ay doon po tayo nagte-test ng pag-market ng ating product para po pag nakakita na po tayo ng mga importers o mga buyers po, makapagtuloy-tuloy na po tayo ng pag-export ng mangga ng Guimaras. Natutunan po nito ang merkado dahil po mapapalawak po natin, no? Maraming potential ang mangga, lalo na po sa ng bansa. At ito po ay magdudulot ng mataas na kita para sa ating mga farmers po dito sa Guimaras. At dahil po napatunayan natin na mataas ang kalidad ng produktong Pilipino katulad ng ating mangga, sa pagpasok po nito sa Europa, nangangahulugang nakapasa ang mangga sa mahigpit na pamantayan. Dahil nga po, hindi tayo makakakuha ng GI kung hindi po tayo sumunod sa tinatawag natin Code of Practice or sa ngayon po ay tinatawag natin na Manual of Specifications. So para po maka-GI tayo, marami pong pagdadaanan yung isang produkto. Lalo na po sa pagtitest ng quality na kailangang ma-maintain po yun. At yun po ang ginawa ng Guimaras, kaya nakakuha po tayo ng the first GI ever po dito sa Pilipinas. And through the na may tataguyod din natin ang reputasyon, no, ng mangga ng Guimaras na sabihin natin ito ay world class po na klase ng produkto. And magbibigay din po ito ng karagdagang trabaho. Doon po ating mga magsasaka, no, na nagpuprodukto ng mangga. At lahat po, no, hindi lang po doon sa mga farmers. So lahat po ng nasa supply chain po natin ay magbe-benefit po dahil po pasok po tayo sa pandaigdigang merkado. Ito po, Ma'am Juvie, no, matanong ko lamang po, no, meron pa po bang mga masasabing naging hamon sa pagpasok ng Guimaras mango sa European market? Po, hindi po basta-basta po madali, no? So actually, ang dami pong hamon na kailangan pong pagdaanan natin para po tayo makapasok sa export market. Lalo na po una-una, mahigpit ang pamantayan sa kalidad, no, at kaligtasan ng pagkain. Kailangan po ensure natin na safe po ang klase ng product na pinapadala natin. Kailangan matiyak natin na ang mangga ay nakasunod sa regulasyon ng Europa tungkol po sa pest control, sa mga residue limits at sa food safety standards. Nagkaroon din po tayo ng hamon sa logistics at transportasyon dahil kung makikita nyo, ang layo po ng Europe dito sa Guimaras. And Guimaras is an island. So, dahil po sa sariwa, no, ang mango ng Guimaras na ini-export natin, kailangan pong mapanatili natin ang kalidad nito habang dinadala po sa malayong destinasyon. Kailangan maayos natin ang packaging, ang cold chain facilities, at kailangan ma-ensure natin na mabilis po ang pagdala ng mangga or yung sa side po ng logistics. Kaya kailangan natin ng
reliable at efficient po na partner po dito sa logistics. And then may, may hamon din po tayo dahil sa limitasyon ng dami ng produksyon, no? Kailangan nating tiyakin na may sapat at tuloy-tuloy na supply po ng mataas na dekalidad ng mangga. And then, of course, dahil po export, alam natin mataas or marami pong pagkakagastusan ang ating mango growers bago po tayo or ang exporters bago po sila makapagpadala ng mangga. So, dito po kailangan nila ng gumastos para sa certification, no? Kailangan certified ka na exporter. Hindi po basta-basta yun. Kailangan mo mag-apply ng mga permits, mga licenses sa Bureau of Customs, sa Bureau of Plant Industry, sa Department of Agriculture, no? So, at saka kailangan makapag-ano ka rin po, makapaghanap ka rin ng magandang broker at saka logistics company. Meron din po tayong hamon sa pagpapakilala ng produkto sa merkado. Although, dito po ngayon ay nakita po namin na sa tulong po ng social media ay madali po namin na bali, nalampasan po natin yon dahil po sa tulong din po ng social media at ng pagpapalabas po natin ng mga press release po, lalo pong nakilala ang mangga ng Guimaras. So yun po. Eto naman po, Ma'am Juvie, no? Ano naman po, no, kasi nabasa po namin na itong shipment na ito ay pinangunahan po ng Guimaras Wonder Farm. So ano po ba eksakto yung kanilang naging papel sa milestone na ito? Okay. Ang Guimaras Wonders Farm po ay siya po ngayon ang ating exporter nung nagpalabas tayo ng mangga patungong Europa. Siya po ay isang micro, small, and medium enterprise, woman lead. Opo, si Miss Rosario Greiser po ang may-ari po nito. She is a widow. And siya po sa ngayon ang bali tinutulungan po ng iba't ibang ahensya po ng government at ng local government po ng Guimaras para po mapadala po natin yung mangga natin na wala po masyadong problema. Dito po sa ginawa natin, tumulong po sa atin ang Department of Agriculture, ang Bureau of Plant Industry, ang Bureau of Customs, of course, ang PhilExport, and yung pamahalaan po, provincial ng Guimaras, at saka lalo na po ang Department of Trade and Industry at ang Supply Chain and Logistics Group po ng DTI na pinangungunahan po ni Undersecretary Jean Pacheco. Siya po talaga yung nito kay ang tinatawag naming project ito na Mangoes to the World, no? Pero ito po ay nagsimula po sa project po namin together with DTI SCLG na Mangoes to the Metro. And by the way, ito po ay ongoing pa rin po. Wherein nagpapadala po kami ng mangga. Meron po tayong app kung makikita nyo po sa DTI Guimaras po na Facebook. Nagpapa-order po tayo online ng Guimaras GI Mango. Meron na pong nakabox na 5 kilos ng premium na Guimaras Mango at only 1,600. Partner po natin dito ang PhilPos. So it will be delivered right to your doorstep po. Wala na pong maraming problema. So if you want to give somebody a unique gift, no, masasabi po nating po yung mangga, just doon po kayo pumunta sa Facebook po ng DTI Guimaras. And it started po last year, 2025, and then sa ngayon, sa Manila pa lang po dati doon ang aming target market. Pero ngayon po, together with PhilPos, dinagdagan po natin. Pati po yung mga consumer po sa Cebu ay nakakatanggap na rin po ng Guimaras Mango na wala po masyadong hassle. Ito na lamang po siguro, no, Ma'am Juvie, ano po ang susunod na hakbang ng DTI Guimaras upang mapalakas pa po ang presensya ng Philippine products tulad na lamang po ng mangga sa international market? Okay. Meron po tayong mga plano, no, na palawakin ang export ng ibang produktong agricultural, no, mula sa Guimaras.
batay po sa sa pahayag din po ng aming programa sa DTI, hindi lamang naman po Guimaras Mango ang nais nating palawakin sa pandaigdigang merkado. Kasama pa rin po dito sa plano natin ang pagpalawak ng export ng iba pang produktong agricultural mula sa Guimaras at mula din po sa ibang rehiyon ng Pilipinas. So, meron po tayong mga ibang produkto na binibigyan po ng pansin tulad, aside from the mango, tulad ng dragon fruit, ube, nagiging craze po ngayon ang ube dahil po tinatawag natin itong rising star na agricultural na product ng Pilipinas. Tinututukan din po natin ang calamansi, mga coconut products at ang pili nuts. So, yun po. Marami pa tayong nakipagtulungan po tayo ngayon sa sa Intellectual Property Office ng DTI para po matulungan natin yung mga sinasabi nating mga product kanina, like yung mga pili nuts, yung mga ube, para po magkaroon din sila ng geographical indication na certification, katulad po ng nangyari sa mangga po ng Guimaras. Dahil alam po natin na ito po ay makakatulong sa pag-promote po ng product natin sa pandaigdigang merkado, lalo na po sa mga bansa katulad ng Europa na alam po nila na kapag isang product ay meron pong geographical indication na certificate, they are assured po na makakatanggap sila ng world-class po at quality na product. And with that po, maraming salamat po Ma'am Juvie for joining us po dito sa programang Global na Tayo. Maraming salamat pong muli. God bless po at mabuhay po kayo. Okay, thank you so much din po. Maraming salamat po at God bless. Maraming salamat po. At ating nakasama ang Officer in Charge ng Department of Trade and Industry o DTI Guimaras, walang iba kundi si Ma'am Juvie Benliro. Of course, kaugnayan ng panayam na ito ay syempre shout out din dahil natulungan din tayo ng ating Philippine Embassy sa Spain upang maging posible ang naturang panayam. Samantala, magbabalik muna ang Global na Tayo, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik po tayo dito sa programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, humahalili po sa ating kasamang si Ray Sampang. Sa ngayon, sa puntong ito ay ating pararaanin muna
natin no ang isang maikling panayam kasama po ang ating National Housing Authority dahil inaalam pa rin po natin no tinututukan yung assistance na ibibigay dun sa mga lugar na apektado po no ng nangyaring 7.8 o magnitude 7.8 earthquake diyan sa bandang Sarangani. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang General Manager ng National Housing Authority, walang iba kundi si Ginoong Joe Bentay. GM Tay, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat na nakikinig po. Maraming salamat po sa pagbibigay po ninyo ng oras upang kayo po ay makasama namin sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po yung mga agarang tulong na naibigay na po ng NHA dun sa mga kababayan po natin na naapektuhan ng nagdaang lindol noong June 8? Sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos, tayo po ay pumunta nung last week po sa hard hit areas po ng Glan, Sarangani at Jensan. At immediately po nagbigay po tayo ng ating Emergency Housing Assistance Program ng 30,000 pesos po for each family. At bukod po dito no kasi syempre po no bukod dun sa naibigay na financial assistance no sa kada pamilya na naapektuhan po ng naturang lindol, ano pa po yung mga iba pa pong tulong no na naibigay po ng NHA in coordination din no sa ibang mga relevant government agencies na nakatutok po no sa mga pabahay? Of course, ang ating cash assistance, yan po ang immediate assistance. Pero nung nandun po tayo, nakipag-coordinate na po tayo sa iba't ibang mayors ng LGU na hardly affected. At we asked them po kung meron po sila mga available sites para makapagpatayo po tayo ng mga relocation and resettlement sites kung saan po ililipat ang ating mga beneficiaries. Ito mga biktima po ng ating lindol. Base po dun sa inyong datos po, no, yung datos na meron po kayo ngayon, ilan na po ang kabuang bilang ng mga benepisyaryo na natulungan po ng NHA sa ngayon? Ngayon, ang total po na bibigyan po natin is 2,500 totally damaged families po sa Jensan. Last week po nakapagbigay po tayo ng half of that, around 1,500 sa Jensan at 300 po sa Glan. This Friday po ang second batch po kung saan magbibigay po tayo ng 30,000. And pagkatapos po niyan, depende na po sa submission po ng mga LGUs, tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagbibigay po natin ng financial assistance. Meron lang pong challenge sa supply ng cash po. Pero once nakakuha po kami ng cash, ibibigay po natin sa mga kababayan natin ang kailangan po nilang agarang tulong. GM Tay, meron po bang matatawag na timeline para sa rehabilitation at muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay, no, given na nabanggit niyo po yung bilang ng mga benepisyaryo, particular itong mga individual na merong totally damaged na bahay? Immediate po yan. Hindi lang po ganun kabilis magpatayo ng bahay dahil sinisiguro po natin na ma-secure po natin yung relevant permits. But since nakapunta na po tayo at naibigay na po ng mga LGU ang kanilang mga available sites, ongoing na po ang pag-prepare po para ma-make sure din po in coordination with DNR and EMB na masiguro na pwede po tayuan yung mga states na yun. Then once ready na po, pwede na po tayo mag-groundbreaking. And ang promise ko po sa ating Pangulo ay within a year time po may tatayo po natin ng mga housing units para ma-turn over po sa ating mga beneficiaries. GM, meron pa po bang mga masasabi, no, mga masasabi na pangunahing hamon na kinakaharap ng NHA sa pagbibigay ng tulong, no, doon sa mga kababayan natin na nasa apektado, no, na mga nasa apektadong lugar? Sa pag-ikot po natin, medyo wala naman pong mga challenges. Ang nakikita lang po natin, umikot po tayo, nakusap po natin ang ating mga beneficiaries. Especially po, may beneficiary na po tayo dyan mula dun sa
2021 na past earthquake na nabigyan na po natin ng bahay. Medyo traumatic po sa kanilang experience, so may mga modification po tayo ginawa sa mga bahay po natin kung saan hindi po totally concrete or cement ang bahay dahil meron po silang trauma and ayaw po nila, yung iba po ayaw po nila sa konkretong bahay. Ito na lamang po siguro, no, dahil alam po namin, no, na abala po, no, ang NHA sa pagtutok dito sa mga naapektuhan pa natin, no, mga naapektado na ating mga kababayan nung nagdaang lindol. Ano naman po, no, ang mensahe po, no, ng NHA sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa pinsalang dulot nito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani? Sa ating mga kababayan po dyan sa Sarangani, Jensen, and even sa Davao, yung mga tinamaan po, puntahan niyo po ang inyong mga LGU at magpalista po kayo para sigurado pong makakuha po kayo ng financial assistance mula po sa NHA. And with that po, maraming salamat po, GM Tay, sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. At ating nakasama ang ating General Manager ng National Housing Authority o NHA, walang iba kundi si Ginoong Joe Bentay. I guess nandyan na sa Zoom ang ating panghuling panauhin para sa araw na ito dahil atin naman pag-uusapan, no, ang salitang retirement, no. Bakit nga ba retirement, no, ang ating pag-uusapan? Dahil ang Pilipinas po ang nag-rank as best place for expatriates to retire. Yan po ay base sa Retirement Abroad Index 2026 ng Expatriate Group, no. Ang Pilipinas ay nakatanggap po, no, under that ranking, nakatanggap ang Pilipinas ng overall score na 78 out of 100, no. Ranking first among 20 countries na na-evaluate po, no, ng Expatriate Group. At kaugnay po nito ay kasama na natin sa linya ng komunikasyon ang ating General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. Sir Bob, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Thank you so much, Sir Bob, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, no, what is the significance nga po, no, ng Pilipinas being recognized as the best destination for expatriate retirees? Yan ay tulad ng aking nabanggit kanina, according to Retirement Abroad Index 2026. Okay, itong recognition na to, mahalaga to para sa bansa natin. Kasi yung global retirement industry, nagkakahalaga ng 70 trillion US dollars. So kung tayo ang pinoproclaim na number one destination for retirement, I'm sure makakuha tayo ng malaking porsyento sa 70 trillion US dollars na halaga, value ng global retirement industry. Aside from the fact na yung mga retirees na pagpunta na dito sa Pilipinas, nag-invest sila sa atin. Some of them are putting up hotels, tapos yung iba nag-put up ng orphanage, nag-put up ng school. So, nakakatulong sa ekonomiya natin. Maaari niyo po ba nga ipaliwanag, kasi nabanggit ko nga kanina, no, na yun nga, nag-rank first ang Pilipinas dito sa Retirement Abroad Index 2026, 78 out of 100 ang overall score, no, ng ating bansa out of the 20 countries na in-evaluate for this. So bakit kaya, no, mataas, no, sa pananaw po ng Philippine Retirement Authority, bakit kaya mataas ang naging score ng ating bansa? Many factors. Ang una, very easy, madaling kumuha ng retirement visa dito sa atin. Very easy ang process. In a month's time, makakuha na sila ng resident retirees visa. Ibig sabihin yan, when they have the retirement visa dito sa atin, they can live in the Philippines permanently. Pero
hindi nila mawawala yung citizenship nila. They retain their same citizenship, pero they can live in the Philippines as a permanent resident. Pwede sila magbiyahe in and out of the country as often as possible without asking permission sa Bureau of Immigration. Ganon yun. Plus, number 2 factor, yung culture natin. We have a very welcoming attitude. They feel at home kaagad. Pagdating nila dito sa Pilipinas, kahit na sinong mga kapitbahay nila, tinutulungan kaagad sila, and they are, they feel at home right away. Yun ang a very common comment ng mga retirees na nakakausap ko. Tinatanong ko sila kung bakit pinili nila yung Pilipinas over the other Asian countries. Yun ang sagot nila. You have a very nice, welcoming attitude. At saka sabi nila, lahat ng tao dito masaya. They're always smiling. And they like that. So, marami. Plus, the fact na yung cost of living natin is very low. So, yung dollar nila, yung euro nila goes a long way. In fact, kung meron silang, what do you call this, a pension, $800 a month, they can live comfortably dito sa Pilipinas. And the other factor is our English communication skills. They feel it's easy to adapt, to immerse themselves sa community kasi maintindihan natin sila. Maintindihan nila tayo. Kanina nabanggit niyo, Sir Bob, yung visa. So, para lang po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba yung main benefits nitong Special Resident Retirees Visa o SRRV para po dun sa ating mga foreign nationals na nais mag-retire dito sa Pilipinas? Yun ang sinabi ko kanina na main benefit nila is they become a permanent resident. They can pwede sila magtrabaho dito sa Pilipinas. In fact, marami sa mga general managers ng mga 5-star hotels natin, luxury hotels natin, meron silang retirement visa. May retirement visa natin. So, they can work, and then tapos yung mga anak nila pwedeng mag-enroll sa mga universities natin. In fact, marami tayong mga South Koreans na dito na nag-retire kasi yung gusto nila, yung mga anak nila, to learn English sa mga universities natin. At saka, yung mga anak nila, they do not have to apply for a student visa. They can enroll in any university just like any Filipino. So, that's the main benefit. Very easy for them to stay put in the country. Ito naman po, Sir Bob, paano naman po ina-address ng Philippine Retirement Authority itong concern regarding dun sa varying healthcare quality between urban and rural areas? Kasi syempre hindi naman po lahat ng retirees ay gusto sa syudad, minsan gusto din nila sa mga kanayunan, sa mga probinsya po natin dito sa bansa. There are two things, dalawang bagay na ginawa namin. We are aware na yung mga healthcare facilities may not be as the same as in the urban centers. Pero ang ginagawa namin, pumupunta rin kami sa mga LGUs. Kinakausap namin yung mga LGUs to encourage more people or to invest in healthcare facilities doon sa communities nila. And at the same time, nagpa-partner din kami ng mga health centers doon sa local communities para these health facilities can come up to international standards. Pina-partner namin sila and we tell them what the requirements are of the retirees para they can come up to these standards. It may take some time, but in the meantime, what we're doing is may partners kami ng mga ambulance service and na helicopter service, pina-partner namin. So just in case may medical emergency doon sa pinakasulok na in the province, whatever, pwedeng malipat ka agad sa syudad or where there is a big healthcare facility. Yan ang ginagawa namin in the meantime.
Ito na lamang po siguro, no, Sir Bob, bago ko po kayo pakawalan, ano po ang long-term vision ng Philippine Retirement Authority sa pagpapanatili po ng posisyon ng ating bansa, ng Pilipinas, bilang isang top retirement destination worldwide? Actually, ito recognition na to, pangalawa na to natanggap natin. Yung early last year, meron tayong Best in Asia. Best retirement destination in Asia. Ngayon, best in the world. So, ginagawa namin, tinatrabaho namin to be the best in the universe. No, but joking, levity aside, we really want to continue and remain as the top retirement destination buong mundo kasi due to the economic benefits na may bibigay sa ating bansa nitong retirement industry. And right now, nakikita namin na kulang pa yung mga retirees natin galing Europe, galing USA and Australia. So, doon namin pinofocus yung marketing strategies namin sa Europe, sa Asia, sa US para dumami sila. And it will be very good for our country. And with that po, Sir Bob, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Salamat. At ating nakasama po dito sa programang Global na Tayo, ang General Manager at Chief Executive Officer ng Philippine Retirement Authority o PRA, walang iba kundi si Sir Bob Zozobrado. At naubusan na tayo, no, ng ating material time dito sa ating programa. Syempre, babati ulit tayo, no? Pasalamatan natin ulit ang ating mga kasama sa Master Control. Nandyan si Ma'am Susan Aison. Nasa Master Control na rin pala, no? Si Justin Osias. Habang nasa ating Warcast naman si Hero Lucero, kasama ang kanyang mukhang may mini-mentoran na si Hero, si John Paul, na makakasama din natin, opisyal natin makakasama sa mga susunod na araw dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre maraming salamat din sa ating kasamang producer na ngayon na si Kuya Jay Arevalo. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang pasalamatan ng ating mga resource person mula sa PhilToa. Nandyan si Ma'am Maria Lourdes Hapson. Sa Department of Trade and Industry sa Guimaras, nandyan si Ma'am Juvie Benliro. Sa National Housing Authority, nandyan si GM Joe Bentay. At syempre, yung kaka-interview lang natin kanina, si Sir Bob Zozobrado ng Philippine Retirement Authority. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.